So, hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, eto na nga, mga minamahal. Napapansin nyo ba na mukhang takot na rin ang mga Duterte sa politika ng Davao? Uy, ako, pansin ko yan. Pansin ko yan na mukhang natatakot na sila sa politika ng Davao. Bakit? Kasi tingnan nyo kung noon hindi sila masyadong nag-e-effort, oo, kasi alam na nilang panalo na sila Diba? Kahit sinong tumakbo, panalo na sila. Kaya hindi na sila nag-e-effort na pumunta sa lugar na to, pumunta sa ganito, ganyan, nagpapakita, nakikita yung anino, diba? Kahit hindi na sila mag-effort, halata mo nang panalo na. Kasi hawak nila yung politika ng Davao. Pero this time, dahil meron silang kalabang Nograles, at grabe po yung mga pumutok na revelation. Mga issue patungkol sa kanila na talaga nga namang nakakapanlumo. Imagine, mga minamahal, tinuturing natin silang hero. Tapos isa rin pala sila sa di umano'y nagpapahirap sa mga kapwa natin, mamamayang Pilipino. And sa madaling sabi, naapektuhan ng mga issue yung political career nila. Hindi lang kay Vice President, pati na din kay former President Duterte. Kung hindi nga ako nagkakamali, nabasa ko sa isang article, ang pagpapaliwanag sa pagkatao ni former President Duterte ay parang isang bituin na malapit ng kumupas ang ningning. Ganyan po ipaliwanag ng ibang mga article ang political career ni former President Duterte. So ngayon, ano ba yung punto? Okay. Pakita ko sa inyo yung ano na yan. Nakikita ninyo. Mga galit sa ayuda, namudmod ng ayuda. Vice President Sara Duterte and former President Rodrigo Duterte grace the pahalipay sa Pasko, their traditional annual gift-giving activities at their ancestral house in Bangkal, Davao City. Wednesday afternoon, December 25. The Vice President also participated in games and raffles alongside the host. According to the Davao City Police, approximately 50,000 people had lined up since the previous night to receive food pack, cash, and other gifts. So, dyan pa lang, paano ko nasabi na natatakot na sa political career ang mga Duterte? Kasi tingnan nyo yung picture, sila na mismo ang namimigay ng paayuda effect na kung tawagin daw nila ay pahalipay sa Pasko. Pahalipay nga ba yan sa Pasko? Or tinatanong mo kung magkano ang bawat isang botante sa inyo? 'Di ba? Anyway, ang sabi nila, yan daw po ay gift giving. Gift giving nga ba? Or sadyang kailangan nyo sila, kaya nagpapakita kayo at naglilibot-libot. So doon pa lang mapapagtanto na natin na, natatakot ang mga Duterte sa politika ng Davao. Kung kaya't makikita ninyo yung presence nila nandyan na po palagi. Well, ano ba yung sinabi ni Panelo noon? Na dapat si former President Duterte ang tumakbo. Kasi kapag tumakbo bilang mayor, itong si Baste, malaki ang chance na manalo.
ng Nograles. Kung kaya't ang ginawa nila, pinatakbo nila si Digong, pero mga minamahal, alam naman natin yan na kapag nanalo bilang alkalde, si former President Duterte ng Davao, isa lang yung gagawin yan. Magsasakit-sakitan and then magre-resign bilang alkalde at ipapalit si Baste. So at the end of the day, it is their tactics. Kasi frustrated chess master nga itong si former President Duterte. Diba? Oh, may magsasabi na naman. Buti nga sila nagbibigay ng ayuda eh. Buti nga sila meron pa gift. Ikaw, Mima, puro ka lang daldal. Ikaw, Alicia, puro ka lang bash. Huy, FYI. Ano yung sabi ni Digong noon? Ito yung sabi ni Duterte. Pabasa ko sa inyo Sabi niya, huwag kayong magkaroon ng utang na loob. Pera ninyo yan. Tanggapin ninyo. Inyo yan. Tandaan ninyong mga Pilipino, yang ayuda, inyo yan. Diyos ko po. Walang tao dito sa Pilipinas, milyonaryo man or bilyonaryo, na magbibigay ng pera maski 1 peso sa inyo. Yang ibinibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. So mga minamahal, kung meron pong nagtatanong, ikaw nga daldal ka lang dyan ng daldal. Ano ba yung naibigay mo? Ikaw nga kuda ka lang ng kuda, buti pa sila may paayuda. FYI, for your information, sa mga basher dyan, namigay po tayo ng ayuda. Namigay si Mima ng ayuda. Kasi pera po natin yan. Diba? Yung binibigay nilang ayuda, admission po, admittance ni former President Duterte na pera natin yan. Kaya hindi kayo dapat matuwa sa mga binibigay na ayuda ng mga politiko sa inyo. Dahil hindi naman yan sa kanila. Sa atin po yan. Pera po natin yan. Namigay si Mima ng ayuda. Kasi pera po natin yan. Gets nyo ako? Pera natin yan. At hindi dapat ninyong questionin yan dahil taxpayer ang bawat mamamayang Pilipino. Bumili ka lang sa tindahan, tax na yan. Bumili ka lang ng sardinas, nagge-generate ka na ng tax. Iba naman yung mga nagbibigay ng tax sa mga business nila. Lahat ng uri ng mamamayang Pilipino, basta nakakabili ka na sa labas, taxpayer ka na. Gets ninyo? Ito kasi yung hirap kay former President Duterte, no? Yung ang hilig niyang kumuda, pero nagiging refleksyon yung mga kinukuda niya sa kanila. Diba? Ang kapal ng mukha na magsasabi na, ayuda yan. Ano yan ganito-ganito niyan. Kayo din naman, nagmumudmud din naman kayo ng ayuda sa mga Pilipino. So meaning ba niyan, binibili nyo din ba ang boto ng mga kababayang Pilipino dahil binibigyan nyo ng ayuda? Hindi ako against sa mga AKAP, Porpis, AIX. Hindi ako against dyan. Kasi lahat naman tayo kailangan ng ayuda. Dahil sa mga kupal na politiko na yan, na sila din naman yung nagpapahirap sa atin. Kaya kailangan talaga natin ng ayuda. Kaya no doubt and no question, agree ako sa mga ayuda yan, lalo pat babagyuhan tayo. Kailangan natin ng agarang assistance. So talaga nga namang kailangan natin ng ayuda. No doubt ako dyan. Pero isipin nyo, mga minamahal, na yung ayudang yan, hindi po naman talaga yan galing sa isang politiko. Galing po yan sa pera natin. Kaya deserve natin yung ayuda na yan kasi atin yan. Ang pangit nga lang dito sa ayuda, nilalagyan ng kulay. Pinupolitika. Kung minsan nga, kung sino lang yung malapit sa abo,
Yun lang yung nakakatanggap ng ayuda. 'Di ba? O, sino yung mga nakaranas ng ganon? Sige nga, taas ang kamay. 'Di ba? Ang hirap kasi dito kay Digong, ang bilis niya lang bumitaw ng mga salita without thinking na sila din mismo gumagawa ng ganyan. Di ba nagigets ninyo? Anong kakupalan to? Di ba? Kaya nga tawang-tawa ko nung nakita ko tong ano na to, itong picture nila. Sabi ko, ano naman tong, saan ba galing yung ayuda na yan? Sa confidential funds. Tama lang naman yan. Props ba yan? Ha? Ano gusto mong ipamukha sa ayuda na yan? Na healthy and capable ka? Sa posisyon na ganyan? Nagbigay kayo ng ayuda para iboto kayo ng mga taga Davao sa halalan? Eh, yung mga platform nyo nga, paulit-ulit lang, peace and order. Alam niyo ito nakakapagtaka eh. Laging peace and order yung platform nila. Hindi ba naubos yung mga adik dyan? Hindi, I'm just asking lang ha. Hindi ba naubos yung mga adik dyan? Kaya, kung kaya't laging peace and order na lang yung plataforma nyo dyan? Hindi, ako nagtataka lang ako. Di ba? Kaya nga sabi ko nga mga minamahal, nung nakita ko tong post na to, parang baboy naman ni Digong. Ako meron nga ako nakita isang vlogger Kwento ko na lang sa inyo. Pumila sa Davao kasi ang haba ng pila. Tapos lahat daw sila nabigyan ng tagti 300 pesos. Kasi may cash. Ano yan? Binili na ba yung boto? Nambibili na ba kayo ng boto? Ha? Ang haba ng pila, pipila, syempre libre lang yun. Saan nga naman kinuha nila ang perang ginamit nila? Para sa paayuda effect na yan. Saan ba nanggaling yan? Ako'y nagtatanong lamang. Imagine ninyo, isip ninyo mga minamahal, pumila sila ng napakahaba nakatanggap ng ayuda. I mean ng cash gift kasi party daw yun. Christmas, ano daw nila yon, Thanksgiving, ganyan-ganyan. 300 pesos, ang daming pumila, tas ang daming mga pagkain. Saan kaya galing yung pera na yan? Walang iba, kundi pera din ng taong bayan. Kasi admittance na din ni former President Duterte na huwag tayong magkaroon ng utang na loob dahil pera ninyo yan. Madaling sabi, pera po natin yan. Mga minamahal. Kaya nga, tawang-tawa ko, galit sa ayuda pero nagpapaayuda. Sino pinapatamaan ninyo? Sarili ninyo? Sasabihin ni Sara Duterte, yung mga ayuda na yan, nabibili na yung boto ninyo, tinatago lang nila sa AIX, DSWD. Eh sila nga din nagmumudmud ng ayuda, so meaning din ba nun? Binibili nyo na din ba yung boto ng mga Pilipino? Ay, kupal. Kaya minsan hindi ko din mag-gets itong si Vice President Sara Duterte, mismong pamilya nila. Na-energed something sa kanilang mga brains ba? Imagine. Daming hanash. Daming sinasabi. Parang pinapatamaan lang din nila yung sarili nila. Hindi ba kayo nahiya nun? Alright. So yun po mga minamahal. Again, pahingi lang po ako ng like and share and subscribe na din sa ating channel. At pindutin nyo yung notification bell. It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit ako sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.